Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring sabihin kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyo ang pakikinig sa nakakaaliw na kuwentong ito. Sa isang marangyang silid-sayawan sa gitna ng Maynila, kung saan nagtatagpo ang landas ng politika at negosyo, ako si Mia Cruz, 30 taong gulang, ay nakatayo sa anino ng tripod ng tagapag-record ng video. Hindi ito ang unang pagkakataon. Sa bawat pagtitipon ng pamilya, ako ang hindi nakikitang kaluluwa, ang tahimik na tagamasid, ngunit ng gabing iyon. Sa kasal ng aking nakababatang kapatid na si Hannah, ang aking tahimik na pagmamasid ay nagbago nang kinuha ng aming ama, si Richard Cruz, isang kilalang negosyante na may mga koneksyon sa pamahalaan at nagmamay-ari ng Cruz Municipal Systems, ang mikropono para sa kanyang talumpati. Isang hangal na pag-asa ang sumilay sa aking puso. Isang mabilis na pag-record sa aking telepono. Isang ugali na naging aking pinakamalakas na sandata. Sa aking nag-iisang anak na babae, sabi ni Richard. At sa isang iglap, ang puso ko ay umakyat. Ngunit mabilis itong bumagsak nang marinig ko ang susunod na mga salita. Ang kahanga-hangang babaeng ito sa itaas ang ipinagmamalaki ng aking buhay. Ang bagay na nakatayo sa likuran, iginala niya ang kanyang kamay patungo sa akin. Iyan ay isang pagkakamali lang na nagawa ko 20 taon na ang nakakaraan. Sa totoo lang, dapat ay ipinaampun na lang namin siya noong may pagkakataon pa kami. Ang tawanan ay pumuno sa silid-sayawan, isang magulong tunog na nagpapahid sa kaluluwa. Ang ilan ay tumawa sa pag-aakalang biro. Ang iba ay sumunod lang, walang pumigil, walang boses na tumindig para sa akin. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, ngunit sa aking mga mata, isang malamig na apoy ang nagliyab. Tiningnan ko ang aking ama. Pagkatapos ay ang bawat mukha na nagpakita ng katuwaan. Pagkatapos, tumalikod ako. Naglakad palabas sa ulan. Ang aking telepono ay patuloy na nagre-record. Nangako ako, ito ang huling pagkakataon na pagtatawanan nila ako ng walang kapalit. 3 tawag. Isang liham elektroniko. Ang gabing iyon ay nagpabago sa lahat. 2 buwan ang lumipas, ang aking telepono ay umilaw sa 68 na napalampas na tawag, mga mensahe mula sa mga taong tumawa. Isang tanong, paulit-ulit. Ano ang ginawa mo sa amin? Kinaumagahan, matapos ang kasal. Nagising ako sa aking bodega sa Maynila. Ang recording ng talumpati ng aking ama ay paulit-ulit kong pinakinggan sa aking mga earphones. Ang boses mas malinaw ngayon ay isang pangalawang sampal. Inimbak ko ito. Pinangalan ng ebidensya, talumpati sa kasal, at inilagay sa isang naka-enkripta na imbakan sa ulap. Bilang isang tagapayo sa seguridad sa internet, ang pag-backup ng sensitibong datos ay ikalawang kalikasan na sa akin. Ngunit ngayon, ang sensitibong datos ay ang boses ng aking ama na tinatawag akong pagkakamali. Matagal ko nang pinaniwalaan ang sarili ko sa mga kuwento. Matanda na siya. Ganoon lang talaga siya magbiro. Ngunit ngayon, walang paraan para palambutin ang mga salita. Sinadya niya ang bawat isa. At kung handa niyang sabihin iyon sa publiko, ano pa ang kayang niyang gawin sa likod ng mga nakasarang pinto? Ang unang tawag ay kay Tito Steven, ang nakababatang kapatid ng aking ama. Ang tanging matanda na tila nasaktan sa pagtrato sa akin. Si Tito Steven, ang dating kasama ng aking ama sa Cruz Municipal Systems bago siya nagretiro sa ilalim ng mahiwagang kalagayan. Mia, ayos ka lang ba? Tanong ni Tito Steven, inaantok. Nakita ko ang direktang pahayag. Narinig mo ba ang sinabi niya? Walang panginginig ang aking boses. Narinig mo ba ang talumpati? Isang pagtigil. Ipinadala sa akin ng pinsan mo ang video? Tahimik niyang sinabi. Napanood ko ito.
ng 3 beses. Nawala na sa katinuan. Ang ama mo. Hindi. Sagot ko. Sa wakas ay sinasabi lang niya nang malakas ang palagi niyang iniisip. Ni-record ko rin. Gusto kong malaman kung ano ang tinatago niya. Gusto kong malaman kung bakit palagi niya akong tinatrato na parang problema. Isang mas mahabang pagtigil. Mia, hindi lang ito tungkol sa nasaktang damdamin, sabi ni Tito Steven. Kung magsisimula kang maghukay kay Richard Cruz, hindi lang masasakit na biro ang makikita mo. Makikita mo ang mga bagay na hindi mo na mabubura sa isip. Kung gayon, tulungan mo akong makita ang mga ito. Sabi ko, malamig ang boses. Hindi na ako bata. Pinalabas ka sa Cruz Municipal Systems. Alam kong hindi iyon kasing linis ng pinagmukha niya. Alam mo kung nasaan ang mga lihim. Nagbuntong hininga si Tito Steven. Gusto mo talagang gawin ito? Dahil kapag nagsimula ka, wala nang babalikan sa mga hapunan ng linggo at peking ngiti. Alam nating pareho na hindi naman talaga ako imbitado sa hapunan ng linggo, sabi ko. Magkita tayo bukas. Sabihin mo sa akin ang totoo. At Tito, walang teleponong binayaran ng ama ko. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa aking labi. Ang ikalawang tawag ay kay Loren Torres, ang aking kasama sa kolehiyo at ngayon ay isang talamak na abogado sa krimen sa pananalapi. Ipinadala ko sa kanya ang file ng tunog, ang patunay ng isang buhay na ginawang biro. Ang ikatlong tawag ay sa sarili kong trabaho. Isang detalyadong mensaheng boses na nagdodokumento ng lahat, na naging transkripsyon at inilagay sa isang ligtas na folder. Hindi na lang puso ko ang nagsasalita. Ito ay ebidensya. Ang liham elektroniko sa isang anonymous na linya ng tip ng estado ay isang maingat na tanong. Ano ang dapat gawin ng isang mamamayan kung naniniwala sila na ang isang malaking kontratista ng lungsod ay nagluluto ng libro at naghihiganti laban sa mga miyembro ng pamilya na alam ang sobrang dami? Pinindot ko ang send. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Kinabukasan sa kainan, si Tito Steven, namumula ang mga mata, ay umupo sa tapat ko. Gusto mo talagang malaman kung bakit kanya ginaganyan? Tanong niya. Dahil ikaw ang isang bagay na hindi niya makontrol. Pinili mo ang seguridad sa internet? Tumanggi kang pumirma sa kanyang kasunduan sa pamilya. Matagal na siyang naglilipat ng pera at kontrata sa pangalan ng kapatid mo para parusahan ka. Inilabas niya ang isang pakete ng mga lumang liham elektroniko at mga minuta ng lupon. Pinalabas niya ako. Dahil sinabi ko sa kanya na iligal ang ginagawa niya. Pandaraya, suhol sa mga proyekto ng publiko, maling ulat ng kaligtasan. Lahat ng ito ay sasabog. Kung may isang taong may kakayahan mo at ng aking mga resibo ang maghuhukay, tinitigan ko ang mga papeles. Isang bagong apoy ang nagliyab sa aking kalooban. Kung gayon, maghukay tayo, sabi ko. Kung ipinipilit niya na ako ay isang pagkakamali, ako ang magiging uri ng pagkakamali na sisira sa kanyang perpektong maliit na mundo. Nagsimula ang paghukay. Kasama si Loren, sinuri ko ang mga pampublikong database, bawat kontrata na napanalunan ng Cruz Municipal Systems, ang mga timeline ng proyekto ay ikinumpara sa mga balita tungkol sa mahiwagang pagkaantala. Isang balita ang nagpalamig sa aking dugo. Isang pagkamatay ng pedestrian sa isang sangandaan kung saan nagkaaberya ang mga bagong smart light. Samantala, humiling si Tito Steven ng kanyang personal na file, binabanggit ang mga proteksyon ng tagapagbunyag. Lumipas ang mga linggo, naging gabi ko ang mga spreadsheet at PDF, ang mga change order na pinirmahan tuwing Biyernes ng 4:50 MP. Mem, nagdoble sa halaga ng mga proyekto nang walang malinaw na paliwanag. Mga invoice para sa serbisyo sa konsultasyon na binayaran sa mga pekeng kumpanya na walang website, lahat ay nakarehistro sa isang P.O. Box malapit sa opisina ng aking ama.
Ang bawat tuldok na naikonekta ay nagpalakas sa aking determinasyon. Isang hapon, habang sinusuri ang spreadsheet ng pamamahagi ng shares ng kumpanya, natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan. 5 taon na ang nakakaraan. Si Hana ay binigyan ng 25% pagmamay-ari sa Cruz Municipal Systems. Ang aking pangalan, wala saan man. Ngunit doon, sa isang linya na may label na Waiver of Future Claims to Family Assets, ay ang aking pirma. May petsang linggo ng aking pagtatapos sa kolehiyo. Naalala ko ang dokumento. Tinawag itong standard form para sa pagpaplano ng ari-arian. Pinirmahan ko ng hindi binabasa, masyadong sabik na iwasan ang away. Nang gabing iyon, ipinadala ko kay Lauren ang lahat. Minanipula kanya para ipaubaya ang iyong mga karapatan, sabi ni Lauren sa telepono. Nakakadiri. Ngunit maaari rin itong maging kasangkapan, lalo na kung maipapakita natin ang isang pattern ng pamimilit at paghihiganti. Paghihiganti tulad ng pagpapahiya sa akin sa publiko. Sabi ko, eksakto. Sagot ni Lauren, bumuo kami ng timeline. Pagtatapos ko, ang waiver, ang sapilitang pag-alis ni Tito Steven, ang malaking kontrata sa lungsod, ang mga sumasablay na ilaw, ang talumpati sa kasal, ang linya mula sa biro ng pamilya hanggang sa sandata ay naging napakalinaw. 2 linggo, pagkatapos, isang liham elektroniko mula sa Procurement Integrity Inbox ang dumating. Hindi ito automatikong tugon. Ito ay mula sa isang opisyal ng compliance na nagngangalang Mark Santos. Nagtatanong kung handa akong magsalita ng kumpidensyal. Matagal akong nakatitig sa screen. Ito na, ang sandali kung saan ang aking pribadong kahihiyan ay bumangga sa batas. Ipinasa ko ang liham elektroniko kay Lauren. Tumawag si Lauren sa loob ng ilang minuto. Kung kakausapin mo sila, Mia, hindi na ito isang balak na paghihiganti. Ito ay isang kaso ng tagapagbunyag. Handa ka ba para doon? Naalala ko ang tawanan sa kasal, ang pag-iwas ng tingin ng aking ina, ang tawa ng aking kapatid. Matagal na niyang napagdesisyonan na ako ang magiging kontrabida sa kanyang kwento. Sabi ko, kung ako ang magiging kontrabida, baka ako na lang ang magsabi ng totoo. Sumang-ayon ako. Sa pulong, sa loob ng 3 linggo bago ang pulong, ang bahay ng aking mga magulang ay nabalot ng paranoia. Kinandado ng ama ko ang kanyang opisina. Tumatalon ang ina ko sa tuwing tumunog ang telepono. Namamatay ang mga bulong-bulungan sa sandaling pumasok ako sa kusina. Alam nilang may ginagawa ako. Hindi pa nila alam kung ano. Ngunit malapit na. Kung may isang bagay na itinuturo sa iyo ang seguridad sa internet, ito ay kung gaano kapabayaan ang mga tao sa kanilang mga kontrasenyas. Ang ama ko ay walang pinagkaiba. Naalala ko ang pag-set up ng unang smartphone ng aking ama, ang simpleng kontrasenyas na iginiit nitong gamitin. Walang interes sa mga liham elektroniko ng isang matandang lalaki. Sabi nito, ngayon, sa aking silid sa bubungan, na may recording ng kasal sa aking mga earphones. Inilagay ko ang kanyang corporate address at ang lumang kontrasenyas. Nag-load ang inbox. Hindi ako nag-espiya para sa kasiyahan. Nag-set up ako ng isang tahimik na panuntunan. Anumang liham elektroniko na may mga susing salita, tulad ng audit, inspection, pagbabago ng order, o ang aking pangalan, ay automatikong ipapasa sa isang bagong naka-encrypta na account. Sa loob ng ilang araw, nagsimulang dumating ang mga ipinasa na liham elektroniko. Isang talakayan sa isang inhinyero ng lungsod na nagpapabagal sa pag-sign off. Ang ama niya, inasikaso na namin ang tagapamahala mo. Huwag kang mag-alala, isang palitan. Sa isang bangkero, tungkol sa paglilipat ng pera sa pondo ni Hana, at pagkatapos, isang Huwebes, isang liham elektroniko ang lumitaw na may linya ng paksa na nagpakilabot sa akin.
Hindi ito direktang ipinadala sa akin, kundi sa aking ina at kapatid. Kailangan nating ibalik sa ayos si Mia bago siya gumawa ng kalokohan. Panatilihin nating kalmado. Iparamdam natin na gusto natin siyang pakinggan. Handa ko na ang papeles. Sumagot ang aking ina. Sigurado ka bang gagana ito? Ang aking kapatid. Ito ang unang katapusan ng linggo ko pabalik mula sa pulot gata, Dad. Hindi ba natin ito gagawing giyera? Ang aking ama. Giyera na ito. Hindi lang niya alam ang mga patakaran. Hindi ko alam kung anong papeles ang ibig niyang sabihin, ngunit alam kong hindi ako pupunta sa isang ambush nang hindi handa. Nang kumatok ang aking ina sa aking pinto at nagtanong kung gusto kong magkaroon ng hapunan ng pamilya para linawin ang sitwasyon, ngumiti ako. Oo. Sabi ko, gusto ko iyan. Noong Sabado, dumating ako sa restaurant ng 10 minuto ng maaga. May maliit na USB drive sa aking pitaka at nakaprint na transcription ng talumpati sa kasal. Isang pribadong silid. Ang aking mga magulang at kapatid ay nakaupo na. Ang kanilang mga mata ay may iba't ibang kulay ng pagkakasala, inis at takot. Mia, sabi ng aking ama, tumayo ng bahagya. Mukha kang presentable. Mukha kang eksaktong isang tao na hindi dapat gumamit ng parehong kontrasenyas, naisip ko. Matapos ang ilang minuto ng peking usapan, inilagay ng aking ama ang isang Manila envelope sa mesa. Inimbitahan kita dito. Dahil nag-aalala ako sa iyo, sabi niya. Ginagamit ang kanyang tinig na nag-aalala na ama. Naging emosyonal ka. Nagsasabi ng mga bagay na makakasira sa ating reputasyon. Gusto kong sumulong tayong lahat. Sa loob ng envelope ay isang napaka-agresibong kasunduan sa hindi pagbubunyag. Ang kapalit, isang nakakainsultong halaga at pansamantalang pagbaba sa upa sa silid sa bubungan. Gusto niyang bilhin ang aking katahimikan ng mura. Kaya, hayaan mong liwanagin ko ito, kalmadong sabi ko. Pinahiya mo ako sa publiko. Tinawag mo akong isang pagkakamali sa mikropono. At ang solusyon mo ay pumirma ako ng isang legal na dokumento na nangangako na hindi na ako magsasalita tungkol dito. Biro lang iyon, sabi ng aking ama. Pinapalaki mo lang ang walang anuman. Ang mga na... Talaga? Kinuha ko ang transcription mula sa aking pitaka dahil ito ang eksaktong sinabi mo. Ni-record iyon ng telepono ko. Ni-record din ng tagapag-record ng video. Na-backup ko iyan sa 6 ng iba't ibang paraan at naibahagi ko na iyan sa isang abogado at isang opisyal ng procurement ng estado na parehong nag-iisip na nagpapakita iyan ng pattern ng psikolohikal na pang-aabuso at paghihiganti. Tinitigan ako ng aking kapatid na mula ang mukha ng aking ama. Ano? Tanong niya. Hindi ako umurong. Matagal ka nang naglilipat ng ari-arian sa pangalan ni Hana. Pinalabas ang iyong kapatid, ginipit ang mga opisyales ng lungsod at ginamit ang aking pagkatao bilang biro. Sabi ko, gumawa ka ng 3 pagkakamali, Dad. Ang una ay ang pagmaliit sa kung gaano ako ka-attentive. Ang pangalawa ay ang pag-aakala na hinding-hindi ako lalaban. At ang pangatlo, kinuha ko ang maliit na USB drive mula sa aking pitaka. Hindi niya ito hinawakan. Ano ang nasa loob niyan? Mahigpit niyang tanong. Sapat na, sabi ko. Sapat na mga liham elektroniko. Sapat na kontrata. Sapat na mga kasunduan sa gilid. Sapat na para maging interesado ang mga seryosong tao sa kung paano negosyo ng Cruz Municipal Systems. Tumahimik ang silid. Sa wakas, nagsalita ang aking kapatid. Sisirain mo kami. Bulong niya. Sisirain mo ang lahat ng itinayo niya. Tiningnan ko siya. Sinira na niya ako. Sabi ko, ayoko na lang magpanggap na karapat-dapat ako dito. Tumayo ako. Inimbitahan mo ako dito para ibalik ako sa ayos. Ituring mo itong aking opisyal na abiso na ganap akong lumabas sa linya.
Habang papalabas ako, sinundan ako ng boses ng aking ama. Mia, huwag kang maglakas loob na gumawa ng anumang hindi mo na mababawi. Hindi ako lumingon. Dapat ay naisip mo iyan bago mo kinuha ang mikropono. Sigaw ko sa likuran. Mabilis na dumating ang resulta ng hapunan ng pamilya. Hindi na ako kinakausap ng aking ama. Ang mga mensaheng teksto ng aking ina ay naging maiikli at neutral. Ngunit si Hana, ang aking kapatid, ang nakagulat sa akin. 2 araw pagkatapos ng hapunan, tumawag siya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Mahina ang boses. Nagkita kami sa gym ng pag-akyat. Pinili mo ang isang interesanteng larangan ng digmaan, sabi ni Hana. Pinili mo ang isang maginhawang oras para maalala na umiiral ako. Sagot ko. Umismid si Hana. Okay, karapat-dapat ako dyan. Hindi ko alam na sasabihin niya iyon sa kasal. Bulong ni Hana. Hindi ko siya hahayaan. Tumawa ka, sabi ko. Tumawa ka ng diretso sa akin. Namula si Hana. Nagpanik ako. Kasal ko iyon at lasing siya. Akala ko kung ipapakita kong biro lang, baka hindi ito ganoon kasama. Paano nangyari iyon? Tanong ko. Masakit pa rin ba ngayon? Nahirapan si Hana na lumunok. Hindi. Pero Mia, pumunta sa mga abogado, kausapin ang mga opisina ng estado. Sumusobra ka na. Kinuha ko ang rehistro ng shareholder na nakita ko. Binigyan kanya ng isang kapat ng kumpanya. Sabi ko. Samantala, niloko niya ako na pirmahan ang aking mga karapatan. Gusto mong pag-usapan ang sobrang paggawa? Tinitigan ni Hana ang papel. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Hindi ko alam ang tungkol dito. Bulong niya. Sinabi niya sa akin na hindi ka interesado sa negosyo. Na sinabi mo na wala kang gusto mula sa kanya. Sinabi ko na ayaw kong maging empleyado niya. Pagwawasto ko. Hindi ko kailanman sinabi na ayaw ko ng isang ama. Tumingin sa akin si Hana. Nagniningning ang mga mata. Binayaran niya ang kasal ko. Binayaran niya ang graduate school. Nang hindi ko nakuha ang unang promosyon na iyon, gumawa siya ng posisyon para sa akin. Akala ko sinusuportahan lang niya ako. Binibili niya ang iyong katapatan. Sabi ko ng malumanay. At pinaparusahan ako para sa hindi pagiging kapaki-pakinabang. Niyakap ni Hana ang kanyang mga braso. Kaya ano ngayon? Tanong niya. Susunugin mo ang lahat at tatawagin itong hustisya. Ayoko na mawalan ka ng bahay, Hana. Sabi ko. Ayoko na maparusahan ka sa mga bagay na hindi mo alam. Ngunit ayoko nang hayaan siyang makalusot sa pananakit ng mga tao at pagtatago sa likod ng pamilya. Nararapat malaman ng lungsod kung ang kanyang mga sistema ay hindi ligtas. At karapat-dapat akong hindi tawagin na pagkakamali ng taong lumikha sa akin. Siya pa rin ang ama natin. Sabi ni Hana ng desperado. Siya lang ang mayroon tayo. Hindi, tahimik kong sabi. Siya lang ang ama na magkasama nating dugo. Hindi iyon pareho. Umupo kami ng tahimik. Sa wakas, nagsalita si Hana. Kung itutuloy mo ito, sabi niya, susugurin ka niya ng legal, emosyonal, kung anuman ang magagawa niya. Sasabihin niya na hindi ka matatag. Sasabihin niya sa lahat na ito ay dahil inggit ka sa akin. Iyan ang sinasabi niya sa buong buhay ko. Sabi ko, ang pagkakaiba lang ngayon ay mayroon akong ebidensya. Tumango si Hana. Hindi kita matutulungan. Sabi niya, hindi nang hayagan. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Maaari niyang sirain ang aking karera. Nag-atubili siya. Ngunit doon, sa isang maramdamin at mahirap na paraan, tinitigan ni Hana si Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit na nagbabago sa kanyang boses. May isa pang bagay. Ang taong nagpadala ng liham elektroniko sa Procurement Integrity Inbox, hindi ikaw lang. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko.
Halos hindi makahinga. Nagbuntong hininga si Hana. Matagal ko nang nalalaman ang ilang bagay. Hindi ko lang kayang direktang salungatin si Papa. Pero, ang unang liham elektroniko na nagtanong tungkol sa pandaraya at paghihiganti, ako ang nagpadala niyan. Akala ko, kapag may nagsimula na, susundan ko. Ayoko lang maging ang una. Sa pagpuksa sa lahat, iyon ay isang twist na hindi ko inasahan. Ang ginintuang anak ay hindi lang basta isang biktima. Siya ay isang tahimik na kasabwat. Naghihintay lang ng tamang sandali para kumilos. Bakit mo ako tinutulungan ngayon? Tanong ko. Dahil sa kasal, sagot ni Hana. Umiiyak. Nang sinabi niya iyon sa iyo, nakita ko kung ano ang ginawa niya sa iyo at naisip ko kung magagawa niya iyan sa kapatid ko, ano ang gagawin niya sa akin kapag hindi na ako kapaki-pakinabang. Mga bank statement. Sulat mula sa lungsod. Itinago niya ang mga ito sa isang nakalock na drawer sa kanyang opisina sa gusali ng distrito. Kung gusto mong malaman kung gaano kalalim ito, doon ako titingin. Tinitigan ko si Hana. Bakit mo ito sinasabi sa akin kung hindi ka kakampi sa akin? Ngumiti si Hana ng malungkot. Hindi ko sinabi na hindi ako kakampi sa iyo. Sabi niya. Sinabi ko, hindi ko pwedeng ipakita na kakampi ako. Habang papalayo si Hana, napagtanto ko na ang ginintuang anak ay hindi kasing bulag ng inakala ko. Mas masalimuot lang at mas malalim ang kanyang papel sa drama ng pamilya. Si Linda Cruz, aking ina, ay isang assistant superintendent sa distrito ng paaralan, diplomatiko at napakahusay sa pagpapanggap na walang problema. Ang kanyang opisina ay nasa ikatlong palapag ng isang administratibong gusali. Tumawag ako, abala ako. Sabi ng aking ina, pumunta ka ng 4. Nang eksaktong 4, pumasok ako sa kanyang opisina. Mia, sabi ng aking ina, bahagyang nawala ang propesyonal na maskara. Hindi ito magandang oras. Walang magandang oras para aminin na maaaring kriminal ang iyong asawa, sabi ko. Isinara ang pinto. Dapat ay magsimula na tayo. Kumislap ang mga mata ng aking ina. Tingnan mo ang tono mo. Hiyaw niya. Ano ang gusto mo? Umupo ako. Kinausap ko si Hana. Sinabi niya sa akin na tinatago mo ang mga dokumento sa pananalapi, sa isang nakalock na drawer, mga sulat mula sa lungsod, mga bagay na ayaw mong malaman ng ama. Ang kamay ng aking ina ay mabilis na gumalaw, patungo sa drawer. Wala siyang karapatan. Wala kang karapatan na tumayo doon sa kasal at hayaan siyang tawagin akong pagkakamali, putol ko. Wala kang karapatan na tulungan siyang magtago ng pera at magpanggap na hindi mo alam dahil pinapanatili nitong maganda ang bahay. Huminto ang aking ina. Hindi mo naiintindihan ang posisyon ko. Kinokontrol niya ang lahat. Kung pipilitin ko, nagbabanta siyang putulin kami. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na lumaki sa bahay na iyon? Sagot ko, upang matutunan na ang pag-ibig ay may kondisyon. Upang makita kang umiwas ng tingin sa tuwing sumosobra siya. Tahimik. Pagkatapos ay bumulong ang aking ina. Buksan mo ang drawer. Ano? Buksan mo. Ulit niya. Kung sisirain mo ito, dapat ay makita mo ang buong gulo. Binuksan niya ang drawer. Sa loob ay may mga folder. Kinuha ko ang isang folder na may label na Cruz Municipal, Miss C. Sa loob ay mga kopya ng mga sulat mula sa opisina ng procurement ng lungsod, mga babala tungkol sa suspensyon, isang sulat kamay na tala ng aking ama. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Sa ilalim ng mga bank statement ay may malalaking transfer mula sa business accounts sa isang pondo na nasa pangalan ng aking kapatid at mga withdrawal mula sa aking pondo sa kolehiyo. Kumuha siya ng pera mula sa aking edukasyon para takpan ang mga butas sa kanyang pandaraya. Sabi ko nang walang pakiramdam. Ikaw ba ang nagkumpirma nito? Ang pirma ng aking ina ay nasa tabi ng pirma ng aking ama. Sabi niya ibabalik namin.
Bulong niya. Sabi niya pansamantala lang. At nakuha mo ang iyong scholarship kaya naisip ko. Nahinto ang kanyang boses. Binaliktad ko ang folder at natigilan. Doon, nakakabit sa isang sulat mula sa lungsod, ay isang kopya ng sarili kong waiver. Ang pinirmahan ko sa pagtatapos. Ang nakalakip na tala mula sa aking ama para sa aking ina ay nagsasaad, "Once this is signed, she's off the table legally. Focus on H's stake. She's the future." Ang aking ina ay mukhang masama ang pakiramdam. Hindi ko nakita ang tala na iyon dati. Bulong niya. Hindi niya ipinakita sa akin ang lahat. Ngunit sapat na ang nakita mo. Mahina kong sabi. Sapat na para malaman na pinipili mo siya kaysa sa akin. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit pinunasan niya ang mga ito ng galit. Sa tingin mo ba mayroon akong totoong mga pagpipilian, Mia? Pinakasalan ko siya noong 22 ako. Hindi ko tinapos ang aking degree hanggang sa gitnang paaralan ka na. Kinontrol niya ang pera. Kung umalis ako, saan ako pupunta? Dapat ay pinigilan mo siya. Nasirain ako. Sabi ko, dapat ay naglagay ka ng linya sa kung saan. Sa halip, ikinulong mo ang ebidensya sa isang drawer at ipinagdasal na mawala ito. Bumagsak ang aking ina. Ano ang gagawin mo dito? Tanong niya. Tumango sa file sa aking kamay. May pulong na ako sa opisyal ng compliance ng estado. At sa tingin ni Lauren ay may malakas na kaso ng tagapagbunyag. Pinatibay lang ng folder na ito. Tinitigan ng aking ina ang bintana. Malabo ang mga mata. Mawawala sa kanya ang lahat. Sabi niya, ang mga kontrata, ang kumpanya, baka pati ang kanyang kalayaan. At bago niya desisyonan na ang kanyang anak ay itinapon, nahirapan siyang lumunok. Kung bibigyan kita ng sarili kong pahayag, sabi niya ng dahan-dahan, kung aaminin ko ang nakita ko, baka ipakita nito na nakikipagtulungan ako. Baka mas maging magaan sa akin. Baka, sabi ko, hindi ako makakapangako ng anuman. Ngunit ipapakita nito ang katotohanan na hindi lang siya nagkamali. Ginawa niya ang mga pagpipilian ng paulit-ulit. Sa unang pagkakataon, direkta niya akong tiningnan. Patawad, Mia. Sabi niya, pumiyok ang boses. Pasensya ay hindi makina ng panahon. Sagot ko. Pero kung seryoso ka, i-back up mo iyan nang nakasulat. Nang gabing iyon sa aking silid sa bubungan, idinagdag ko ang mga dokumento ng aking ina sa lumalaking digital case file. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay parang pagpukpok ng isa pang pako sa kabaong ng buhay na pinanggap naming normal. 2 buwan matapos tawagin akong pagkakamali ng aking ama, ang aking telepono ay hindi tumigil sa panginginig. Martes iyon. Nasa gitna ako ng isang pagsasanay sa kamalayan sa fishing sa ospital nang magsimulang dumulas ang aking bag sa sahig dahil sa patuloy na ingay. Sa break, tiningnan ko ang screen. Dose-dosenang napalampas na tawag mula kina mama, papa, Hana at mga kamag-anak. Nag-aapoy ang aming chat group ng pamilya. Ano ang ginawa mo sa amin? Ini-freeze nila ang mga account. Tawagan mo ang ama mo ngayon. Isang balitang alerto ang lumabas. Lungsod. Sinuspinde ang mga kontrata sa Cruz Municipal Systems pending fraud investigation. May larawan ng aking ama. Mahigpit ang panga. Papasok sa opisina ng abogadong pangkalahatan ng estado. Ang tahimik na pulong ng tagapagbunyag na naganap ilang linggo na ang nakakaraan ay ngayon ay isang ganap na bagyo. Ibinigay ko ang lahat. Ang mga liham elektroniko, kontrata, pattern ng billing, sulat ng kaligtasan, bank statement, mga dokumento ng aking tiyuhin, mga file ng aking ina, ang waiver, at ang recording ng kasal. Hindi sila nangako ng mga resulta. Sinabi lang nila, iimbestigahan namin. Malinaw, ginawa nila. Sa hagdanan, pinakinggan ko ang voice message. Ang mensahe ng aking ama
ang unang dumating. Galit na galit. Niransak nila ang opisina. Kinuha ang mga servers. Ini-freeze ng bangko ang aming mga account. Sinira mo ang sarili mong pamilya dahil hindi ka makatiis ng biro. Burahin. Ang sa aking ina ay puno ng luha. Nagmamakaawa na sabihin niya sa mga investigador na pinilit ko siyang buksan ang drawer na iyon. Nanginginig ang boses ni Hana habang pinag-uusapan ang frozen na pondo, ang down payment ng kondo. Mga reporter na tumatawag sa kanyang opisina. Alam kong kinausap mo sila, pakitawagan mo ako. Kailangan kong maintindihan. Hinawakan ko lang ang telepono at huminga. Ito ang presyo ng paghila sa bawat hibla. Humiling ang aking ama ng pulong sa pamamagitan ng konseho. Nagtapos kami sa isang maliit na silid ng kumperensya sa opisina ng kanyang abogado. Siya at ang kanyang abogado sa isang panig. Ako at si Lauren sa kabilang panig. Mukha siyang mas matanda. Nanginginig ang mga gilid ng kanyang kumpiyansa. Ginawa mo ito? Sabi niya. Ginawa mo ang isang hindi pagkakaunawaan ng pamilya na isang kasong kriminal. Tiningnan ko siya sa mata. Hindi ito tungkol sa nasaktang damdamin, sabi ko. Ito ay tungkol sa pandaraya, panunuhol, pagpeke ng mga ulat ng kaligtasan, at paggamit ng pamilya bilang takip. Pinadali lang ng talumpati para itigil ko ang pagpapanggap. Sinubukan niyang iparamdam sa akin ang pagkakasala sa sitwasyon ng aking ina, ang frozen na pondo ng aking kapatid, ang bumabagsak na kumpanya. Sa bawat kwento na sasabihin ko, ikaw ang magiging anak na walang utang na loob na nagtaksil sa amin. Sabi niya, nagkibit balikat ako. Matagal mo nang sinasabi ang isang baluktot na bersyon ko sa buong buhay mo. Ang pagkakaiba ngayon ay mayroon akong sarili kong kwento at ebidensya. Sa huli, kinuha ng kanyang ama ang isang kasunduan sa pag-amin ng sala. Ang mga kaso ay seryoso, pandaraya, panunuhol, pagpeke ng mga ulat ng kaligtasan. Nakulong pa rin siya. Ngunit, mas kaunting taon lang, nawalan ang Cruz Municipal Systems ng mga kontrata sa lungsod. Nakipagnegosasyon si Tito Steven para bilhin ang isang maliit at malinis na bahagi ng negosyo sa ilalim ng matinding pagsubaybay. Lubos na nakipagtulungan ang aking ina. Umiwas sa mga kaso, ngunit kinailangan niyang tahimik na magbitiw sa kanyang trabaho sa distrito ng paaralan at lumipat sa isang mas maliit na lugar. Nagsimula siyang mag-therapy. Sa wakas ay sinisikap na intindihin kung bakit siya umiiwas ng tingin sa loob ng matagal na panahon. Nawalan si Hana ng kondo at isang malaking bahagi ng kanyang pananalaping seguridad sa loob ng ilang buwan. Nakikipag-usap lang siya sa pamamagitan ng mga abogado. Pagkatapos isang araw, pumasok siya sa gym ng pag-akyat ko na nakasuot ng lumang kamiseta at sapatos na inupahan. Nabasa ko ang mga ulat. Sabi niya, lahat ng ito, tama ka. Hindi ko kailangan na maging tama. Sagot ko, kailangan kong paniwalaan. Hindi iyon kapatawaran. Ngunit higit pa iyon. Sa katahimikan na kinalakihan ko, lumipat ako mula sa silid sa bubungan at sa isang maliit na apartment na may sobrang daming ilaw at walang multo. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho sa seguridad sa internet sa ospital, ngunit nagsimula akong tumulong sa mga tagapagbunyag na isecure ang kanilang digital na ebidensya sa gilid. Ang recording ng kasal ay naging isang maikling clip sa isang pagsasanay tungkol sa kung paano madalas na magkasama ang emosyonal na pang-aabuso at krimen sa pananalapi sa iisang bahay. Hindi ko nilalaro ang kanyang buong talumpati. Hindi na siya nakakakuha ng ganoong espasyo sa buhay ko. Minsan, tinatanong ng mga tao kung pinagsisisihan ko ba ito, kung babalik ba ako at mananahimik para mapanatili ang pamilya. Narito ang totoo. Hindi kailanman nagkasama ang aking pamilya. Ito ay pinanatili ng takot, paboritismo at pera.
Ang pagiging tagapagbunyag ay hindi sumira ng buo. Sinira nito ang isang ilusyon. Ang dugo ang nag-ugnay sa kanila. Ang respeto ang maaaring nagpamilya sa kanila. At iyon ay nawawala na matagal na bago pa man sangkot ang mga investigador. Ang paggalang sa sarili, ang unang pamilya na pinili ko. Kaya ngayon, tatanungin ko kayo kung ang pagtatanggol sa sarili ay nangangahulugang mawawala ang mga taong nagturo sa iyo na manatiling maliit. Ngunit makakakuha ka ng buhay kung saan sa wakas ay makakahinga ka. Gagawin mo ba iyon? At kung kailanman ay itinuring kang pagkakamali sa sarili mong pamilya, ano ang magiging bersyon mo ng pagpili sa sarili mo? Tunay na pagpili sa sarili mo